What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for this video ay i-compare lang natin tong dalawang Tosik Brandon. Titingnan natin mamaya kung ano bang pinagkaiba nila mga kapadyak sa kanilang specs, at syempre sa kanilang timbang, at syempre sa kanilang presyo, no? Ito nga pala si Tosik Brandon 1.0. Sa kabila naman ay si Tosik Brandon 2.0, no? Mamaya titingnan natin kung sino bang mas sulit bilhin sa kanilang dalawa, no? Kung ano bang pinagkaiba nilang dalawa. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Alvin at ito po yung gumagawa ako ng mga bike related video na kagaya ito. Kaya kung hindi pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna ng notification bell para updated ka sa mga latest MTB na binabike check natin, mga pinupuntahan natin mga bike shop. So tara mga padyak, simulan natin to. Alright mga padyak, ito na yung comparison video natin dito kay Tosik Brandon 1.0 at kay Tosik Brandon 2.0, no? Magsimula muna agad tayo dito sa kanilang mga frame, no? Yung frame na material na ginamit sa kanya mga padyak ay parehas lang naman na aluminum alloy 6061, no? Ayan, no? Tapos yung geometry ng kanilang frame ay parehas din naman, wala naman gaanong pinagbago, no? Tapos sa kanilang decals lang mga padyak yung pinagbago nila, no? Katulad nitong Tosik, no? Maliit lang naman yung pinagbago nila sa kanilang frame. Ito ay kulay gray yung pagkakayari sa kanya. Sa kabila naman kay 2.0 ay kulay black. Ayan siya mga padyak, ha. Tapos yung frame size pala na available dito ay size small na 27.5 at size 29er na size medium. Ganun din kay Tosik Brandon 1.0, no? Tapos dito sa kanilang head tube, makikita nyo na dito kay 2.0 ay naka-tapered na siya, no? Ayan, no? Tapered na rin yung kanyang 2.0. Tapos kay 1.0 naman mga padyak ay naka-tapered na rin yan syempre, no? Pares silang tapered mga padyak, no? Sa kanilang ICR naman, naka-ICR dito sa kanyang down tube si 1.0. Ito yung kanyang shifter para sa kanyang RD. Tapos kay 2.0 naman ay naka-ICR din yan mga padyak, ha. Ito rin yung kanyang shifter para sa kanyang RD. Ayan siya. Hindi pa rin spot welding yan. Ayan. Hindi pa smooth yung pagka-welding dito, no? Pati rin kay 1.0 mga padyak. Ayan. Hindi pa rin spot welding yan, no? Tapos dito sa kanilang top tube, dito kay 1.0 ay walang nakalagay, no? Decals lang na Tosik na logo, tapos may decals dito. At may warning sign dito sa taas. Kay Tosik Brandon 2.0 naman, dito sa kanyang top tube, may decals niya na kulay black. Tapos kung makikita nyo na dito, may model name na nakalagay na Brandon 2.0, no? Ayan. Hindi lang kita sa camera mga padyak, pero merong model name dito, no? Tapos dito may warning sign din yan, syempre. Ayan siya mga padyak. Tapos sa kanilang seat post, ayan mga padyak, ha. Naka-crease dito kay Brandon 2.0. Tapos kay 1.0 ay syempre quick crease rin yan. Dito wala silang gaanong pinagkaiba, no? Sa kanilang seat clamp, pati dito sa kanilang seat post. Pares na mayaba na 300mm at 27.2 yung diameter na kanilang seat post, no? Ayan, pares na pares lang yan. Pero dito sa kanilang saddle, yung ginamit na saddle dito kay Brandon 2.0 ay Tosik din yung brand. Pero iba na yung style niya mga padyak, ko. Mas maganda para kay 1.0, no? Ayan, no? Tignan nyo yung, ito yung saddle ni 2.0. Ito yung naman yung saddle ni 1.0. Mas maganda yung kay 2.0 mga padyak, ha. Mas trip ko yung design nun. Ayan, no? Ayan siya. Tapos sa drivetrain naman nila, si 2.0 ay naka 1/10 speed, no? Tapos kay 1.0 naman ay naka 1/8 siya mga padyak. Ayan. Tapos yung ginamit na RD sa kay 1.0 ay MX8 by Sensa. Kay 2.0 naman ay Sensa MX10 dahil na naka 10 speed na to, no? Ayan siya. Tapos yung cogs naman nito ay pares na naka-cassette type. 11 tooth yung pinakamaliit mga padyak. Tapos 42 tooth naman yung pinakamalaki nito kay 2.0 10 speed. Kay 1.0 naman mga padyak ay cassette type na rin to, no? 11 tooth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman nila ay 42 tooth. Pares lang sila na may 42 tooth mga padyak, ha. Kaya sa ahunan ay pares lang sila, no? Pero syempre dito kay 1.0 ay konti lang yung gear na mapagpipilian mo. Di katulad dito kay 2.0 na 10 na yung gear mo, kaya
Kung sa unan man o sa patag, saktong-sakto na tong 10 speed na to, no? Ayan siya, no? Tapos sa kanilang chain, yung ginamit na chain dito kay Tosyk Brandon 2.0 ay pang 10 speed na DYC na pang 10 speed chain. Tapos syempre may missing link na rin to, yung chain ni Tosyk Brandon 2.0. Tapos sa chain naman na ginamit dito kay 1.0, yung ginamit na chain sa kanya ay walang brand, no? Tapos wala pa tong missing link. Ayan siya mga kapadyak. Tapos dito sa kanilang chain stay ay may nakalagay na Tosyk na brand name dito kay 1.0. Ayan siya. Tapos dito naman kay 2.0 ay may nakalagay na model name na Brandon 2.0. Hindi ko lang alam kung makita nyo na yung mga kapadyak, ha. Pero may nakalagay dito na Brandon 2.0. Tapos dito sa kanilang seat stay ay may nakalagay dito na 1010 Bikes Express Edition dito kay Brandon 2.0. Kay 1.0 naman nakalagay dito na double batted 6061 frame. Ayan sila mga kapadyak, ha. Ayan. Tapos sa wheel size naman nila 29er dito kay 1.0 at 27.5 naman dito kay 2.0. Pero available din to sa size 29er kay 2.0, no? Tapos sa rims naman na ginamit sa kanila ay syempre naka-alloy na rin yung parehas ng rims na ito mga kapadyak, ha. Alloy na yung rims ni 1.0. Ayan, alloy na yung rims nito. Tapos yung kanyang spokes ay bakal. Kay 2.0 naman alloy na yung kanyang rims, ayan. Tapos yung spokes na yan ay bakal. Tapos sa gulong naman na ginamit sa kanila mga kapadyak ay Compass skin wall tire na skin wall, no? Ayan, 27.5 by 2x10 yung laban nitong kay 2.0. Tapos dito rin kay 1.0 ay Compass skin wall tire din to, no? 29er naman to mga kapadyak, ha. Ayan. Sa hubs naman na ginamit sa kanila, yung hubs na ginamit sa kanila mga kapadyak ay solo na hubs na cassette type niya yan mga kapadyak, ha. Kay 2.0 solo knobs na ginamit sa kanya. Tapos dito rin kay 1.0 ay solo knobs. Ayan siya mga kapadyak, pang cassette type din yan, no? Parehas lang yung hubs nila. Tapos dito naman sa crankset nila, dito kay 1.0 ay Tosyk na rin yung kanyang brand. Tapos pero naka square taper pa to mga kapadyak, ha. Hindi katulad nung kay 2.0 na naka square hollow tech na yon. Tapos 30-40 yung kanyang chainring. Ayan siya. Dito naman tayo kay 2.0. Yung ginamit na crankset sa kanya ay Tosyk na rin yung kanyang brand, pero naka hollow tech na rin yan mga kapadyak, ha. Mas maganda yung crankset ni 2.0 kaysa kay 1.0, no? Dahil naka hollow tech na rin to. Kaya pag kasi naka hollow tech, mas smooth yung pagpipedal at nakakagaan sa bike, no? Ayan. Silvery na rin yung kanyang bottom bracket. Pati rin yung kanyang kay 1.0 ay silvery na rin, kahit na square taper lang yon, no? Sa kanilang fork naman, yung fork nito kay 2.0 ay Tosyk na rin yung kanyang brand, no? At syempre bakal yan. Ayan. Pati yung kay 1.0 bakal din yan mga kapadyak. Pares na naka coil type to. Ayan, coil type din yung kanyang suspension. Pati dito kay 2.0. Ayan siya. Yung travel naman dito sa kanilang fork ay 100mm. Ayan. Tapos may lakaw na rin yung kanyang fork. Dito rin kay 1.0, no? May lakaw na rin yung kanyang fork. Tapos bakal pa yung kanyang fork. Pati yung kanyang arc. Ayan siya. Dito naman sa kanilang brakes na ginamit sa kanilang dalawa ay kay 2.0 ay Simmers hydraulic brakes. Tapos 160mm na rotors. Tapos dito sa kanilang rotors ay 6 volts na rin to. Dito rin kay 1.0 ay naka Simmers na hydraulic brakes. Tapos naka 160mm na rotors. Tapos naka quick release na rin yan sa harap. Pati dito sa likod kay 2.0 ay naka hydraulic brakes na rin. Ayan. Tapos 160mm na rotors. Naka quick release na rin to sa likod. Pati dito kay 2.0 ay 1.0. Ayan. Naka hydraulic brakes na rin ng Simmers. Tapos quick release naman dito sa likod.
Dito naman tayo sa kanilang cockpit setup. Yung handlebar dito kay 2.0 ay syempre Tosyc na rin yung kanyang brand, tapos bakal yung kanyang handlebar. Tapos dito kay 1.0 naman, bakal din yung kanyang handlebar. Tosyc na rin yung kanyang brand. Pero dito kay 1.0, yung handlebar niya ay medyo pa straight lang siya, no, mga kapadyak, kung mapapansin nyo. Tapos dito naman kay 2.0 ay medyo may pagka-rise siya. Ayan, no, medyo nakaangat yung handlebar niya. Tapos sa kanilang stem naman, pares lang na alloy, tapos Tosyc na rin yung kanyang brand. Medyo naka-decorative stem yung kay 2.0. Tapos yung kay 1.0 naman ay alloy din yung kanyang stem, tapos Tosyc na rin yung kanyang brand. Yan siya, mga kapadyak. Tapos sa headset naman itong kay 1.0, Gristar na yung kanyang brand. Malamang sa malamang, kung hindi ako nagkakamali, ay naka-silvering na rin yung headset nitong kay 1.0, no? Dito naman kay 2.0, Gristar yung kanyang brand. Ayan, wala mang gaanong pagkaiba dito. At malamang sa malamang, sabi ko nga kanina, ay naka-silvering na yung kanyang headset. Sa kanilang brake lever naman, Siemens din na hydraulic brakes dito kay 2.0. Tapos dito rin kay 1.0 ay naka Siemens din na hydraulic brakes. Tapos dito kay 1.0, Sensa MX8 na 8-speed na shifter. Ayan siya. Dito naman kay 2.0, dahil naka 10-speed to, Sensa MX10 yung ginamit nila, mga kapadyak. Tapos rubber handle grips na may bar end. Ganun din kay 1.0. Tapos dito sa kabila ay Siemens din na brake lever para naman to sa harap. At yung rubber na handle grips na may bar end. Dito rin kay 1.0. Front lever niya dito. Tapos rubber handle grips na may bar end. Ayan siya. Sa kanilang timbang naman, mga kapadyak, dito naman tayo kay 1.0. Unahin natin siyang timbangan, no? Titingnan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat. Alright, mga kapadyak, titimbangin na natin tong si Tosyc Brandon 1.0, no? Titingnan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat. In 3, 2, 1. Nakalutang yan, mga kapadyak, ha? At yung nakuha natin dito kay Tosyc Brandon 1.0 ay naglalaro sa almost 15 kg, no? Alright, mga kapadyak, dito naman tayo kay Tosyc Brandon 2.0, no? Titingnan natin ngayon kung gaano nga ba siya kabigat, kung mas magaan ba siya kay 1.0, no? Ayan, nakaset yan sa kilogram. Ayan siya, mga kapadyak, ha? 3, 2, 1. At yung nakuha naman na dito kay 2.0 na Tosyc Brandon ay naglalaro sa 14 kg. Ayan siya, nakalutang yan, no? At yan yung comparison video natin dito kay Tosyc Brandon 1.0 at dito kay Tosyc Brandon 2.0, mga kapadyak. Anong masasabi nyo sa specs nilang dalawa at sa kanilang timbang? At yung palang dalawang Tosyc Brandon na to, mga kapadyak, ay available dito kay Joyride Bike Shop o kay 1010 Bikes Express dito, mga kapadyak, ha. Kaya kung interested kayo dito kay Tosyc Brandon 1.0 at dito kay 2.0 ay ilalagay ko lang yung kanilang Facebook page dito sa description box below at yung kanilang contact number. At yung presyo po nitong si Tosyc Brandon 1.0 dito kay Joyride Bike Shop ay 10,800, mga kapadyak, ha. Dito naman kay Tosyc Brandon 2.0 ay 13,000, mga kapadyak, ha. Sa 27.5, sa 29er naman ay 13,500. So sino bang mas sulit bilhin sa kanilang dalawa, mga kapadyak? Kung may 13,000 kayo, syempre dito kay Tosyc Brandon. Pero kung sakto lang naman yung budget nyo para dito kay Tosyc Brandon 1.0 ay okay na rin to, mga kapadyak, ha. Ang pinagkaiba nilang dalawa ay yung kanilang drivetrain. Yung kay Brandon 1.0 kasi ay naka 1x8 lang. Dito kay 2.0 ay naka 1x10 at naka hollow tech pa yung kanyang crankset, no? Yung lang naman yung pinagkaiba nilang dalawa, no? At yung kanilang saddle at sa kanilang frame konti lang din, no? Kaya kahit anong dito sa dalawa, mga kapadyak, ay sulit na sulit kapag bumili kayo nito, no?
Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan mag-like at mag-comment ka na rin sa akin channel at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga bike related video natin na kagaya nito. Hanggang dito na lang yung video natin. Ride safe sa inyo.